Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Tara na at alamin ang nakakabaliw na paraan ng hayop para makipaglabing-labing. Tungkol ito sa bimbangan ng mga hayop kaya payo ko sa mga magulang ay pakigabayan ang mga bata habang pinapanood ang episode na ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil ginawa ko pa rin naman itong ligtas sa mga bata sa paraan na hindi bastos at educational. Umpisahan natin ang kwentuhan tungkol sa daga na binabawian ng buhay pagkatapos niyang mag-bang-bang. Bakit naman ganun? Ano yun? Daga na natigok dahil nasobrahan sa sarap? Eto at panuorin niyo. Dito sa Australia, merong buibwit na tinatawag na Antechinus. Mukha man silang daga pero hindi talaga sila daga. Sa halip, sila ay kabilang sa grupo ng marsupial, kaya mas malapit nitong kamag-anak ang mga kangaroo kaysa sa daga. Sila ay mga carnivore at paborito nilang kainin ang mga insekto. Sanay itong mamuhay mag-isa, ngunit tuwing panahon ng mating season, nag-iiba ang kanilang ugali. Ang mga lalaking Antechinus ay lumalabas sa kanilang lungga at nagiging abala sa paghahanap at pakikipagbangbang sa babae. Maikipagtalik sila sa lahat ng babaeng bubuwit na kanilang makikita. Sa sobrang abala ng mga lalaki, hindi na ito nakakaisip pang kumain kaya nangangayayat sila. Hindi na rin ito umiinom at maski magpahinga kaya nangihina na sila. Sinusulit kasi ng mga lalaki ang maikling panahon na pwede silang makabangbang ng babae dahil isang beses lang sa isang taon ang kanilang mating season na tumatagal lang ng 3 linggo. Dahil dyan, unti-unting nangihina ang Antechinus dahil nauubusan na sila ng lakas sa buong araw na nakikipaglabing-labing sa iba't ibang babae. Una, isa-isang mahisira ang kanilang laman loob dahil nga sa ilang araw na silang hindi kumakain. Sunod ay magkakaroon na sila ng pagdurugo sa loob ng katawan dahil sa sobrang pagod. Sa huli, mamamatay na sila at malalagas ang buhok. Kahit mahina na ang kanyang katawan, ang lalaking Antechinus ay mahikipagbangbang pa rin sa mga makikita niyang babae. Hanggang sa sumabog na ang itlog ng lalaki at maparalisa ang kanyang katawan. Napag-alaman ng mga scientist na hanggang 11 months lang nabubuhay ang mga lalaking Antechinus dahil lahat ng lalaki ay namamatay tuwing panahon ng mating season. Grabe no? Wala palang lalaking Antechinus ang umaabot sa kanilang birthday kasi namamatay agad sila tuwing araw ng bangbang. Maswerte yung mga babae kasi nabubuhay sila ng hanggang 3 taon. O diba? Ito yung lalaki na namamatay dahil sa sobrang hilig sa babae. Ang susunod naman nating topic ay tungkol sa masamang pag-uugali ng mga lalaking dolphin. Paano ba naman? Ang hayop kasi na ito ay marunong mang-rape o sexual coercion. Sa madaling salita, ang mga lalaking dolphin ay sapilitang binabangbang yung babae kahit ayaw naman ng babae. Tuwing panahon ng mating season, ang mga lalaking dolphin ay sama-samang naghahanap ng babae. Kapag meron silang nakitang babae, magtutulungan ng mga lalaki na pagsamantalahan yung babaeng dolphin. Gaya ng nasa video, ito yung babae na kanilang napiling biktima. Pipilitin nila ito at hindi nila patatakasin. Ganito ang style ng mga dolphin. Parang pinagdidikit nila yung tiyan para mag-shoot yung ano nila. Salitang makakascore ang mga lalaki sa kawawa nilang biktima. Kahit mukhang mabait ang mga dolphin, wala silang konsepto ng moralidad at kabutihang asal. Kaya para sa dolphin, normal lang ang mga abuso ng babae. Kakaiba ang ugali ng mga dolphin dahil kung yung ibang hayop ay naglalabing-labing para magparami, ang mga dolphin naman ay nakikipagbangbang para masiyahan sila. Kaya sa susunod na may makita kang dolphin, huwag ka masyadong feeling close sa kanila kasi makakati yung mga hayop na yan. Bukod sa mga dolphin, ang mga chimpanzee ay isa pang hayop na nakikipagbangbang para lang may mapaglibangan. Mahilig kasi itong makipaglabing-labing para pampalipas ng oras. Sadyang mahahalay talaga ang mga hayop na ito dahil madalas silang naaaktuhan na pinapaligaya nila ang sarili kahit mag-isa lang sila. Ayon sa mga scientist, ang hilig nila sa bangbang ay senyales ng mataas na IQ o ang pagiging matalino, gaya ng mga dolphin na ginawang libangan ng bangbang.
Matalino ang mga chimpanzee kasi gumagamit nga ito ng kasangkapan gaya ng bato at pamatpat. Marunong din itong magtulungan para maglunsad ng organisadong atake sa mga kalaban na nasa kabilang gubat. Ang mga chimpanzee kasi ay nabubuhay sa komunidad kung saan merong isang lalaking leader ang namumuno. Ang tawag sa kanya ay alpha male. Kung sino ang leader o alpha male, siya lang ang may karapatan na makipaglabing-labing sa mga babae na nasasakupan ng kanilang grupo. Pero gaya ng sabi ko kanina, ang mga chimpanzee ay matatalinong hayop kaya't kaya nilang manloko, mambudol at mamulitika. Kahit isa lang silang unggoy, kaya nilang mandaya para sa pansariling interes. Gaya na lang nito, may mga matatandang lalaking unggoy ang nag-aalaga sa mga batang babae dahil gusto nila pag naging mature na yung babae, sila ang makakauna. Pagdating ng taon na matured na yung babaeng unggoy, magsisimulang mamula at lumaki ang puwet nito, palatandaan na nasa tamang edad na sila. Madalas mga alpha male o yung pinakasiga sa grupo ang makakascore doon sa kakamatured pa lang na babae. Ayaw kasi ng mga alpha male na may ibang lalaki na umagaw sa kanyang mga babae. Pero sa tuwing tulog ang alpha male, yung babae ay umaalis para makipaglabing-labing sa first love niya. Ito yung lalaki na nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. Yung lalaki na mas nauna niyang nagustuhan bago pa siya napunta sa alpha male. Kaso, lagot yung lalaki pag nahuli siya ng alpha male. Kaya naman minsan, si babae at si lalaki ay pumupunta sa taas ng puno para dun sila mag-anuhan para hindi sila mahuli ng alpha male. Kung minsan, merong mga babae na nakikipagbangbang sa iba't ibang lalaki na sa tingin nila ay balang araw na magiging leader o alpha male. Alam mo kung bakit? Kasi marunong ding mamulitika ang mga chimpanzee. Balang araw, isa sa mga lalaki na ito ang posible na maging susunod na alpha male at kung mangyari yon, baka tudasin nito ang anak niya kung sa tingin ng bagong alpha male ay hindi niya ito anak. Ito ang nakakatakot sa lahi ng mga chimpanzee. Masyado silang agresibo at handa silang pumatay para sa agawan ng teritoryo. Normal lang sa buhay ng chimpanzee ang palagi silang nakikipag-away sa mga katabing tribo na kaagaw nila sa teritoryo. Pati ang mga bagong silang ng chimpanzee ay walang awang pinapaslang ng mga kalaban. Ang matindi pa ron, ang mga chimpanzee ay nagiging cannibal at kinakain nila ang karne ng ibang chimpanzee na kanilang napaslang. Katakot, no? Napaka-violente ng mga chimpanzee pero ibahin mo ang kanilang mga pinsan dahil magkabaliktad sila ng ugali. Ang tinutukoy kong pinsan ng mga chimpanzee ay ang bonobo. Kahit magkamukha, meron silang pagkakaiba. Ang bonobo ay mas mahaba ang mga binti at braso habang ang chimpanzee ay mas makapal ang muscle. Yung bonobo, kulay itim ang mukha pero yung chimpanzee, medyo kayumanggi. Ang pinakamalaking pinagkaiba ng bonobo sa chimpanzee ay ang mapayapa at tahimik nitong pamumuhay. Kung ang mga chimpanzee ay palaging galit, ang mga bonobo naman ay palaging kalmado, palakaibigan at hindi nakikipag-away. Alam mo kung ano ang sikreto ng mga bonobo kung bakit hindi sila bayolente? Yan ay dahil sa hilig nila sa pakikipaglabing-labing. Kapag merong namumuong away sa pagitan ng dalawang bonobo, inaayos nila ito sa paraan ng pakikipagbangbang. Kapag may dalawang bonobo ang nag-aagawan sa pagkain, magkikis na lang sila at mag-aanuhan kaysa mag-away. Kung merong bonobo na mag-aagawan sa teritoryo sa gubat, mag-aanuhan din sila para hindi sila mag-away. Sa umaga, paggising nila, magbabangbang agad sila. Kapag tinulungan sila ng kapwa nila, magme-mate din. Sa tuwing may dalang pagkain ng mga lalaki, magme-mate agad sa kanila ang mga babae bilang pasasalamat. Lahat ng miyembro sa komunidad ng bonobo ay pwedeng magbangbangan. Hindi gaya ng sa mga chimpanzee na ang mga alpha male lang ang pwedeng makipaglabing-labing. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, ang paglalabing-labing ay nakaka-relax sa utak ng mga bonobo, kaya mabilis na nawawala ang kanilang galit at napapakalma nito ang kanilang isipan.
Kaya naman kung bibisita ka sa komunidad ng mga bonobo, wala ka ritong makikitang nag-aaway. Pero kahit ganyan sila, meron pa rin silang batas na sinusunod. Gaya na lang ng hindi pwedeng mag-anuhan ang magkakapatid. Hindi rin pwedeng makipag-anuhan yung nanay at tatay sa kanilang mga anak. Kasi nga, iniiwasan ng mga bonobo ang inbreeding. Inbreeding ang tawag kung ang dalawang individual na malapit na magkamag-anak ay nagkaroon ng anak. Delikado ito dahil pwedeng magkaroon ng kapansanan ang kanilang anak gaya ng learning disability, abnormal na katawan o Down syndrome. Kapag alam ng dalawang bonobo na magkamag-anak sila, hindi sila magbabangbangan dahil iniiwasan nila na magkaroon ng anak na may kapansanan. Kaya nga madalas sa mga babaeng bonobo ay pinipiling umalis sa kanilang komunidad para humanap at lumipat sa panibagong grupo. Yun ay upang makasiguro ang babaeng bonobo na wala siyang kamag-anak sa hanay ng mga lalaki na gustong makipaglabing-labing sa kanya. Kung natuwa ka sa ating kwentuhan at marami kang natutunan, abay dapat lang na pindutin mo ang like button para mas lalo pang i-recommend ni YouTube ang video na ito sa iba pang mga tao na mahilig din sa mga hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Deonan Almorin R. Hello rin kina Rebecca at Gerald Wanawan. Jefford Urbina II. Belated happy birthday kina Yuan Ezekiel at Isabel Elise. At kina Joshel Ace, Brianna Zoe, Fiona May, Mami Joanna, Tatay Joven at Mama Cristina Panis. Maraming salamat sa inyong panonood. Now see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!